guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta naman kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin. Pero bago tayo mag-start, ayan, angel number muna tayo. Okay, angel number. Ano ba ang gabay mo ngayon? Angel number para sa'yo. Oh, ayan, baka like ka nakakita ng 0, 0, 3 0. You are one with the, okay. You are one with the Creator, and there are no limits to what you can achieve. You have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. I am Creator. So, pasensya na medyo minamalat, no? So, naniniwala kayo guys na kaya mong, alam mo yun, ikaw ang bubuo ng buhay mo, pero ikaw pa rin yung sisira. So, may ano na yun eh, may motto ba yun? Meron ako nabasang ganun, parang, I am Creator and the Destroyer. Yun. So, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, lalo na sa love life mo, pwedeng ikaw ang gumawa ng daan para maging maayos ang relationship nyo. Or, ikaw yung sisira ng peace of mind mo. So, alin ka doon, no? Aayusin mo na lang to, titiisin mo, or i-give up mo na lang kasi isang sakitan lang naman to. Pwedeng makarecover ka rin naman dyan. Ayan, I am Creator. Okay, yan ang angel number mo. So, tignan natin kanina tong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong the distorted masculine. So, yung pinapakita sa akin dito guys, maaaring itong person na involved sa iyo ngayon is someone na on and off kayo. Or sabihin na natin naghiwalay na talaga kayo, tapos nagbalikan lang ulit, no? Nandun ka sa point na pwede nahihirapan ka, no, na unawain kasi parang walang nagbago. Okay? Or mas malinaw mong nakikita kung sino tong person mo ngayon. Pwede kasi dati nung baliw na baliw ka pa sa kanya, hindi mo nakikita eh. Hindi mo nakikita kung ano siya dati. Okay? Kasi ang mahalaga lang sa inyo, mahal mo to, nabubulag ka sa kung ano talaga siya. So ngayon nyo guys, mas malinaw na nakikita kung anong klaseng tao talaga tong person na kinabaliwan mo at tinanggap mo na naman sa buhay mo. Okay? So I think parang mataas yung expectation mo sa kanya, tas parang nadidisappoint ka nitong taong to. Nakikita ko naman na parang minahal mo, minahal ka naman. Pero parang may nagbago na. Okay, hindi na natin siya guys masabi na katulad pa kayo ng dati kasi may nagbago na talaga dito sa pagsasama niyo ng person mo. Like yung personality parang ibang tao na talaga siya. Okay? Hindi mo na rin guys masabi kung mahal mo pa ba? Or nag-i-stay ka na lang kasi nag-a-assume ka na siya pa rin yung person na minahal mo noon. Okay? So, ganun yung pinapakita sa akin dito. Like, para kang nagre-recycle. Okay? Yun yung mas nakikita kong energy dyan. Para kang nagre-recycle ng lumang tao. Okay? So, trigger warning guys. Titingnan pa natin ha. Ayan. So, yung person mo guys, masculine siya, no? Masculine or kahit babae yan guys, pwedeng may pagka-emperor energy. Pero yung pagiging emperor niya guys, hindi niya guys kayang panindigan. Like, gusto niya guys ng irespeto siya. Gusto niya na ganito mo siya tignan, ganito mo siya itrato. Pero hindi naman guys akma sa kanya eh. Parang gusto mo lang i-claim na ikaw yan. Pero hindi mo naman ginigain. Parang hindi mo naman, paano ba, hindi niya, pinaparamdam sa inyo na dapat ganun yung maramdaman mo rin sa kanya. Ganun lang yung tingin niya sa sarili niya. Okay? So, yun yung pinapakita rito. Tingnan pa natin. Okay.
Tignan pa natin kanino tong love reading spirit guide. Ayan. Ay, dalawa to. Isa lang po. Meron tayong yin-yang. So, ayan guys, itong person na kadil mo ngayon is opposite sign mo. So, kung ano ba yung zodiac sign mo, ayan, tignan mo sa Google, ano ba yung opposite sign mo. Okay? So, kung hindi siya yung lumabas, ibig sabihin, pwedeng, baka hindi sa itong reading natin. Kasi mas malakas yung mga opposite sign dito. Okay? So, ayan, kunyari, birthday mo is April. So, tignan mo ano yung opposite sign mo, di ba? So, tapos lalabas doon Libra. Yun yung mga opposite sign kasi ng mga Aries. So, ayan. Opposite sign mo to, kaya minsan hindi kayo guys nagkakatagpo. Pero may chance kasi minsan na parang kang puzzle. Okay? Feeling niya para kang puzzle sa kanya, na kaya mo siyang buuin. Ayun, ay sunga lang guys yung camera ko. Ayan, parang malabo kasi kanina. Pinunasan ko lang. So, nakikita ko guys na tinatry mong kontrolin yung sitwasyon, pero nakikita mo kasing may mali talaga sa sitwasyon. Okay? Hindi naman para i-under siya. Nandun ka lang sa tamang pananaw. And yung pananaw niya, hindi nagiging tama eh. So, kagaya nga ng sabi ko, ang tingin niya sa sarili niya masculine or emperor. Diba? Pero, hindi niya naman guys, hindi siya gumagawa ng paraan para ganun din yung maramdaman mo or makita mo sa kanya or ganun dapat itrato, no? Pwedeng gusto niya na maging masculine, siga lang siya, pero sa totoo lang, nakakawalang respeto itong taong to. Ganun. Ganun yung nakikita ko dyan. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong the silver waterfalls. So, alam mo, itong person mo na to, wala siyang nakikitang mali dun sa relasyon nyo. Kasi mas nakikita niya na mahal ka niya. Nafe-feel niya na nagagawa naman niya yung obligasyon niya, nagagawa niya naman yung part niya para sa pagsasama niyong dalawa. And nakikita niya na kaya niya. Alam mo yon, feeling niya may paninindigan na siya eh. Pero kasi, sa tingin mo kasi maliit na bagay pa yung nagagawa niya eh. Kumpara sa kung ano yung nagagawa mo para sa pamilya niyo. Or para sa relasyon nyo. So, parang you want something more here. Diba? So, alam mo yon, parang eto kasi person mo, sobrang ano siya, hindi naman matipid. Parang feeling mo madamot siya. Feeling mo, ganito na lang ba yung halaga ko? Parang ganon. Eto lang ba yung halaga ko? Parang feeling mo hindi kanya na-appreciate. No? Okay, so titingnan pa natin. Alam nyo guys, kailangan alam niyo yung worth mo. Pero kung sa tingin nyo naman guys, malawang ang pag-unawa mo, since wala namang perfectong relasyon, dapat alam mo pa rin kung saan ka lulugar sa sitwasyon, no? Sasabihin ko rin sa inyo guys, walang perfectong relasyon, sa totoo lang. Walang perfectong tao, lahat nagkakamali. Okay? So, baka kasi itong person na to, ang tingin mo sa kanya is someone na masyadong, or baka masyado kang perfectionist, di ba? Yun ang pangit sa isang relasyon, pagka masyadong perfectionist. Pero kung matututo ka or kontento ka doon sa relasyon na meron kayo ng person mo, alam mo yun, hindi ka mag-expect ng sobra-sobra. Pero kung patungkol na guys sa responsibilidad, okay? Kung patungkol na sa responsibilidad, siguro, yun na yung parang pwedeng i-demand mo sa person mo. Lalo na kung may pamilya kayo, no? Pwedeng i-demand mo sa kanya is responsibility. Hindi ka naman siguro seloso, hindi ka naman siguro selosa. Pero ang pinapoint mo is, hati tayo sa responsibilidad. Hindi lang ako yung magulang. Parang ganyan. So, alam niyo yung sinabi ni Vice Ganda, na hindi ako bangko. Hindi ako yung labas ng pera, gawa ng pera, parang ganyan. Alkansya lang ako. Yan, sinabi ko na yung line ni Vice Ganda, no? Parang alkansya lang ako. Na pag nabasag ako, hindi mo na kayang buuin pa. Wala ka ng silbi. Parang ganon. So, alkansya ka lang na parang kaya mo lang gawin is mag-save para sa pamilya nyo na binubuo. Okay? So, parang isang beses ka lang pwedeng gamitin na pag nabasag ka, diba? Parang wala na ako. So, kailangan nyo guys ng isa pang alkansya, which is yung person mo.
'Diba? Na tulungan mo naman ako na mag-save. Okay? Para hindi katuluyang mabasag. Na parang hindi mo kailangan ilabas lahat ng alas mo. Kailangan mo dito is etong person mo na mag-save din. Parang give and take lang. So, baka kasi kahit give and take, wala kayo. Okay? So, siguro isa yun sa mga gusto mong sabihin sa person mo, no, na ano ba tawagan nyo? Ano ba tawagan nyo? So, comment nyo nga dyan. Okay. So, guys, sasabihin ko lang pala, no, yung mga nag-comment dyan, yes, tapos na-manifest ko na kayo nung full moon. Ayan, I hope na naging okay ba yung pakiramdam nyo. Comment nga kayo guys, kahit paano ba, gumaan ba yung pakiramdam nyo. Ayan, na-overcome nyo ba? Kahit paano, nakatulong ba yung ating manifestation. So by the way guys, ayan, sa mga gusto pala ng ating private reading and rituals, ayan, message nyo lang ako, no? Okay? So tignan natin kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong manifestation. Ayan. Siguro nakatulong sa inyo yung manifestation ko. Diba? So guys, ayan, manifestation. Ang nakikita ko sa person mo guys, parang sinasama ka niya sa dasal niya eh. Oo, sinasama ka niya sa kanyang panalangin. Sinasama ka niya sa kanyang, ayan, manifestation. So, kung tingin mo siya na yung pinakamasamang tao, guys, sa totoo lang, hindi lang siguro to nagsasabi, no? Pero nandun yung parang nagmamalasakit pa rin siya. Siguro, limit lang din yung kakayahan niya para meron siyang maibigay sa pamilya nyo. No? Limitado lang. And ginagawa niya naman yung best niya para kahit paano may maibigay, maiprovide. So siguro unawain natin na kung hindi pa kaya, wag natin i-pressure, no? Tignan nyo rin guys yung side ng person nyo. Kung kaya nyo pang i-save nyo. Pero kung hindi na talaga kaya at talagang wala ka ng peace of mind dito sa relationship na to, i-give up mo. Diba? Mas piliin mo yung peace of mind mo kasi mas kailangan ka ng mga anak mo. Ayan. Okay? Okay. So, tignan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong sexual freedom. So, siguro kahit eto, wala na kayo, no? Ano ba, masyado na ba kayong matured? Baka hindi na naibibigay ng person mo yung, ano ba, yung temptation. Hindi niya na naibibigay sa inyo. Kasi siguro, nababalot siya ng stress. Nababalot siya ng depression. Okay? Sorry guys, nagagalaw ko yung camera. So, tignan natin. Kanina itong love reading. Meron tayong the divine feminine. Ayan nga. Distorted masculine eh. So parang siya i-recycle mo na lang eh. Pwede mataas ang respeto sa kanya ng ibang tao noon bago siya magkamali. No? Siya rin yung gumawa sa sarili niya para masira siya. Ikaw naman feminine, talagang tinitingala ka ng mga tao sa paligid mo. As in. Meron tayong self-respect. Ayan, no? Kung hindi ka kaya i-respeto ng person mo, at least i-respeto mo yung sarili mo. Okay? Hindi mo na para ibaba yung level mo o hindi na para patulan pa itong person na to. Alam niyo guys, kaya naman natin mabuhay na walang love life eh. Sa totoo lang, kung iisipin mong napakaigsi ng buhay, bakit uubusin or gugugulin mo yung buhay mo para sa love life mo? Diba? So kung iisipin mo lang yun at mas magiging matured ka sa lahat ng bagay at meron ka pa palang ibang mas responsibilidad, may isip mo to eh, na irespeto mo yung sarili mo muna. Kung gusto mong irespeto ka ng person mo. Diba? Kung gusto niya irespeto na yon, kailangan niyang paghirapan yun. Hindi niya yun kailangan pilitin ka para lang irespeto siya. So, yun nakikita ko kasi rito guys. Etong relasyon na to, kulang lang kayo sa communication. Kaya pa tong i-save. Okay? Kailangan nyo lang guys mag-usap. Tignan pa natin. Kanina tong love reading. Meron tayong The Gardener. Ayan o. Alam mo, ikaw yung nagiging mundo ng taong to. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Ikaw yung tumulong sa kanya. Kaya nga guys, ginagawa niya yung lahat. Hindi pa siguro siya makabuelo kung paano niya sisimulan ng lahat ng bagay.
Pero pinapakita sa akin dito guys, ginagawa niya yung best niya. Kahit papano, ginagawa niya yung best niya kahit papano doon sa relasyon. Ngayon kasi ikaw yung nakikita niyang liwanag eh. Tignan mo, oh, para kang garden para sa kanya na kailangan niyang pagandahin. Kahit pa paano sinusuportahan ka naman siguro, di ba? So, tignan mo pa rin guys yung bright side of life. Yung kahit pa paano is, ano ba yung positive na na-absorb mo sa taong yan. Huwag tayo guys masyadong tumingin sa mga negatibo. Okay? Masyado na tayong perfectionist nun. Okay? Siguro kailangan makontento tayo dun sa sitwasyon. May mga tao kasi guys na kaya successful sa relationship kasi kontento sila eh. Pero mahirap kasi kung ang zodiac sign mo is emperor. Diba? Mahirap makontento. Lalo na kung mataas yung ambition mo para sa pamilya nyo. Especially sa mga anak mo. Okay? Pwede kasing nakukulangan ka sa taong to. Ayan. So, tignan natin guys yung energy. Okay? Ano yung nararamdaman ni person? Ano yung nararamdaman ni person dito sa relationship nyo? The Hierophant. Diba? Gusto niya dito mag-usap kayo. Feeling niya talaga kulang pa kayo sa communication. Yan ang na-feel ni person mo. Parang hindi niyo na pag-uusapan. Parang hindi niyo na settle itong relationship na to. Gusto niyang ipaliwanag sa'yo, pero feeling niya masyado ka ng mataas para sa kanya. Feeling niya, gusto niya, alam mo yun, gusto niyang sabihin sa'yo, ipaliwanag ko ano yung mga plano, pero feeling niya, magbabago din yung isip mo eh. Parang ano pa yung saysay, di ba? So, hindi naman ikaw yung biniblame ko, sinasabi ko yung energy ng person mo. Pero alam niyo guys, naunawaan kita. Lalo na kung nanay ka na, di ba? Tapos naranasan mo yung parang lumaki kang hindi marangya yung buhay mo. Gusto mong ibigay lahat dun sa anak mo. Diba? Gusto mong bigyan ng magandang buhay, yung bagay na hindi mo na ibigay sa anak mo. Pwede kasi itong person mo guys, lumaki to sa maayos na pamilya, diba? So parang kontento siya. Okay, kontento siya kasi hindi niya naman naranasan yung naranasan mo. So, I think itong person mo medyo ano to, wala siyang pinanguhugot. Wala siyang sense of responsibility pa. Pero parang kontento na kasi siyang merong ikaw. Okay, so Hierophant. Ang nararamdaman sa'yo ng person mo, feeling niya kailangan niyo mag-usap. Okay, ano yung tingin sa'yo ng person mo? King of Pentacles. Diba? Mukhang pera ba tawag dito? Kasi Pentacles eh. Trigger warning guys. Ang tingin sa inyo guys, doon na lang umiikot yung mundo mo. Or pwedeng workaholic, sa pera na lang, sa ambisyon, doon na lang umiikot yung buhay mo. Tingin niya sa inyo guys, parang wala ka ng love, wala ka ng puso sa lahat ng bagay. So, nire-respeto ka ng person mo. Sobra. Hindi ka nakatulad ng dati. Kagaya nga nasabi ko guys, iba na yung nakikita mo sa person mo. Hindi na siya yung person na nakita mo noon. So, pwede kasing kayong dalawa, tinitignan nyo na parang may nagbago na sa kanya. Ikaw tingin mo parang may nagbago na rin sa kanya. Wala eh. Sa totoo lang, pwedeng noong first na nagkita kayo or nagkaroon kayo ng relationship, hindi nyo pa totally kilala ang isa't isa. Hindi nyo talaga nakilala yung isa't isa. Na kung sino kayo ngayon na magkasama kayo, yan talaga kayo. Yun talaga si person. Ngayon nyo lang guys nakikita. Ngayon lang kayo guys naliliwanagan. Okay? Ano yung plano ni person dito sa relationship na to? Meron tayong King of Swords. So, alam mo guys, ayan, mukhang ano siya eh. Si King of Swords medyo delikado. Okay? Delikado kasi nag-iisip na to. Pwedeng gusto na niya guys i-end yung relationship kung talagang wala nang saysay. Wala na talagang patutunguhan. Or pwedeng magiging matalino na siya doon sa connection nyo. Alin lang yun sa dalawa guys. So, tignan pa natin ano naman yung outcome. Yung outcome kasi guys, feeling mo, ramdam na may person eh. Feeling niya kasi sinusumbatan mo siya sa mga naibigay mo. Pwede kasi mas malaki yung naibigay mo sa kanya. And ikaw nag-expect ka rin na parang may ibigay rin siya sa inyo. Or tumbasan naman niya. Oo. So, zodiac sign. Tignan pa ba natin yung zodiac sign? So, basta nakaka-relate kayo sa reading, okay? Meron tayong Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Libra, Gemini, and ayan.
Meron tayong Sagittarius, yes, Virgo, Leo, Aries, and Scorpio energy. What else? Libra, Aquarius, Cancer, Gemini, Pisces, and Scorpio energy. So, tignan natin guys sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Three of Cups. Niloko ka pala nito eh. Mahilig siya sa kasiyahan. Basta kabig lang siya ng kabig. Yung nararamdaman mo sa kanya. Kabig ka ng kabig, wala ka man lang ilabas. Parang ganon. Kaya grabe yung sama ng loob mo kasi talagang ginawa mo yung part mo para sa pamilyang to eh. So, parang hindi mo pa nakikita kung ano pa ba yung maibibigay niya, paano niya matutumbasan. Hindi naman para sumbatan, no? Pero kasi ikaw, yung thinking mo, parang baka ginagamit ka na lang. Okay? Baka masyado mo kong ginagamit, masyado mo kong ginugulangan. Okay? Baka masyadong kampante sa inyo. Ano yung tingin sa inang person mo? Meron tayong the lovers. At tingin mo sa person mo, sorry, the lovers. Relationship, meron talaga kayo. Kayo pa rin talaga nitong taong to. Pero stress na stress ka na dito sa relasyon na to. Nag-aantay ka talaga. Baka meron pang mangyari. Baka may mapapala pa naman ako. Parang ganon. So, nag-aantay ka rito. Okay? Ano naman yung magiging plano mo dito sa relationship na to? Meron tayong the Fool. So, magpapauto ka na lang sa kanya. Madali kang mauto na itong taong to. Okay? Ano yung outcome? Ay, family. Yung gusto mo lang dito, sa totoo lang, give and take. Yun lang yung gusto mo. Pero hindi talaga nabibigay ng person mo. Okay? Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Leo, Capricorn, Libra, and Sagittarius. Okay, Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Aries, and Virgo energy. And Taurus, Aries, Leo, Capricorn, Pisces, Gemini, Aquarius energy. 3 cards. Saan na papunta tong relasyon na to? Ang gusto mo kasi dito parang panindigan niya, yung pamilyang binuo niya, hindi yung para siyang tanga, no? Na parang siguro yung nangyayari, paalis-alis siya, no? Hindi siya nag-i-stay dun sa inyo. Pwedeng umuwi rin siya sa pamilya niya. So, yung nakikita ko rito guys, ang gusto mo, panindigan niya yung pamilyang meron kayo kasi siya yung mas ahead siguro. Mas matanda siya sa inyo. Okay? Siya yung parang may privilege talaga na gawin to. Hindi dapat ikaw. Okay? So, binibigay mo yung best mo pero hindi dapat, alam mo, parang binibigay ko yung best ko dito pero hindi ibig sabihin habang buhay kong responsibilidad to. Dapat nagtutulungan talaga kayo. Okay, tignan natin yung love advice. Religious factor. Magkaiba kayo guys ng paniniwala ng person mo or magkaiba kayo ng reliyon or may lahi ba to? Foreigner or pwedeng foreigner. Okay, stay optimistic about your love life and past relationship. Okay. So, tignan natin guys message ni person sa inyo. Meron tayong my beloved. Diba? Mahal ka niya. Wala siyang masabi sa mga confrontation na ginawa mo. Meron tayong you have to be patient. Ayan, diba? Parang relax ka muna. Huwag ka muna magmadali. Relax muna tayo. Habaan mo pa yung pasensya mo. Parang ganon. Makakaya ko to. Ma-overcome ko to. Basta antay ka lang dyan. Parang ganon. So, siguro kasi yung sa inyo, parang habang buhay ka na lang nag-aantay talaga. Kaya parang nainip na inip ka na. You are the light at the end of my tunnel. Sabi ko sa inyo, ikaw yung liwanag sa madilim na mundo nito eh. So, ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!